ito, sa wakas, nagsalita na ang Pangulong Marcos Jr. Response. May matindi siyang respa kay BP Sara. Yung mga active threat na binitawan ni BP Sara sa buhay ng Pangulong Marcos, First Lady at Speaker Martin Romualdez. Okay, pakinggan natin ang pahayag ng Pangulo at bigyan natin ng reaksyon. Mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandiyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung gano'n na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. President. Okay, stop muna tayo. Yan ay aking papalagan. Yes. That's a very bold statement. Ano kayang klaseng pagpalag? So, bantayan natin. For me, mas maganda ito na nagsasalita na lang Pangulo kaysa yung tahimik. Dapat sa mga pagkakataong ganito, magsalita siya palagi. Yes. Hindi yung palagi na lang tahimik. So, yan ay papalagan ko. Ano kaya? Pailan nila ng kaso si BP Sara? Malamang. O kaya tuluyan na nilang sampahan ng impeachment? Malamang din. Maraming formas yung papalagan ko. So, talagang umiinit na ang laban sa politika. Democratic country, we need to uphold the rule of law. Bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may Yun, bilang pinuno ng Executive Department. Wow! Sana tuloy-tuloy na ito yung i-exert niya yung kanyang powers na talagang siya yung pinuno. Ngayon lang. Bakit yung Speaker of the House na ang dami niya nang ginagawa Pinapabayaan. na dapat gawain ng Executive Department? Sagot ko ang pagbibigay ng ayuda, kaninong trabaho yan? Di ba Executive Department? Bakit ang Speaker of the House ang nandyan palagi present basta magbigay ng ayuda? Paano? Always bangag siya eh. Basta, ang dami ng ginagawa ng Speaker of the House na yung mga nababasa kong comments, sinasabi na ang nagpapatakbo, perception ito perception ng mga netizens na nababasa ko sa comments, bakit hindi mapigilan si Speaker Martin Romualdez sa paggawa ng mga gawain na hindi naman niya dapat ginagawa, gawain sana ng Executive Department? Bangag siya eh. Hindi niya alam. Kung totoo yung mga lumabas na balita, allegation, hindi naman nila sinasagot Si Atty. Trixie Angeles nagbigay ng informasyon tungkol ito. Si Maharlika nagbigay ng informasyon na pumasok na ang ICC. Sinong nag-asikaso? Allegedly, si Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Atty. Trixie, walang mukha, walang authority, wala bang anong tawag doon? Ang dapat makiharap sa mga ICC ang presidente lang. Siya ang may international standing. Bakit Speaker of the House? So, sana gawin po ng Pangulo yung kanyang trabaho. Siya ang pinuno ng executive at huwag niyang pabayaan na may makialam. Ganun dapat. Inumpaang tungkulin, natutog din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi pangangalagaan ang konstitusyon. Bakit
yung nangyari, yung charter change na Pirma Kunohay. O anong nangyari sa pagpapapirma na yun pala, may halo konting pinapirma ang mga tao na hindi nila alam yung pinipirmahan nila, yun pala charter change na. Baka tulog siya noon. Pangalaga ng konstitusyon, ano bang problema sa konstitusyon? Kaya nga nagreklamo ang marami dahil nakikita ng karamihan, Catholic Bishops Conference of the Philippines, Iglesia ni Cristo, multi-sectoral groups, inopos yung charter change dahil nilalapastangan na ang konstitusyon. O anong sabing pangalagaan ng konstitusyon? Tulog siya noon. Ang pagpigil sa mga hanal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sana hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of... Tama po, yung sabi ng Pangulo. Sasagutin yung katanungan tungkol sa confidential funds. Ang tanong naman, bakit ang Office of the Vice President lang ang sinisingle out? Kung talagang patas Lahat ang na. ginagawa ng Kongreso, dapat magsimula sa Office of the President, down the line lahat ng mga ahensya na nabibigyan ng confidential funds, dapat pusisihin din. Oo, correct. Sabi nga ni Congressman Marcoleta, ang may trabaho sa pagbusisi niyan ay ang COA. COA. Correct. Hindi pa tapos ang COA. Hindi pa conclusive yung findings nila. Notice of disallowance pa lang yun. Halos lahat ng ahensya ng gobyerno nagkakaroon ng notice of disallowance, mas malaki pa nga. Billions of pesos na iprograma na ito ni Ted Filon sa kanyang sa programa niya sa News 5. Mas malalaki pa yung notice of disallowance ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Bakit ang nakikita lang Office of the Vice President? Yun po ang tanong. May something. Sana dapat maging patas para hindi magkagulo. Correct. Representatives, ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Agree. Kumusta naman yung flood control projects na ipinagmamayabang ng Pangulo? 5,500 Control. flood control projects natapos na. Pinambili ng helicopter. Na-fact check, sunod-sunod na mga baha, nasaan na? Na-overwhelm lang daw. Nandun na. Inimbestigahan na ba? Kinonvert sa helicopter. Tinatokhang din ang katotohanan. So, dapat po, atas lang. Si Kato Nying na, maalala ko ulit si Kato Nying. Salamat, Kato Nying, sa inyong pagsasalita. Karapalan na ang katiwalaan, korupsyon sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Napakinggan na nga kaya ng Pangulo ito. Nakaabot na ba sa atensyon ng Pangulo yung salita ni Kato Nying? Diehard Marcos loyalist, si Kato Nying, sabi niya, karapalan na ang katiwalian. Pag hindi magsalita ang Pangulo, kinokonsente niya ito. Nagsalita na ba kayo? Mahal naming Pangulo. Nagbingi-bingian lang? Nagbingi-bingihan. So, okay lang yun. Kung may violation sa paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President, parusahan sila. Kaya lang, parusahan din yung iba. Sabi ni Kato Nying, grabe daw ang mga porsyento ng mga mambabatas. Pera-pera Hindi magsasalita si Kato Nying kung wala siyang kaalaman tungkol yan. Marami nang nagsasalita tungkol yan. Bakit tahimik ang karamihan? Kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chichirya. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring
Oo. sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, ikinagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga Yan, sinasabi yung masusing pagsuri. Ang tanong, conclusive na ba, final na ba yung pagsusuri ng Commission on Audit? Pakisagot ko no. Hindi ba notice of disallowance pa lang yun? Mm. Ang notice of disallowance, nabibigyan ng ahensya ng sapat na panahon para ayusin yung kulang. Ang COA nagbigay February of 2025 ang deadline. Ano ngayon? November of 2024 pa lang. Nag-aapura. Bakit kayo nag-aapura? Nag-aapura. layuning dapat bigyan ng lunas sa kabila ng mga pambabatikos na katuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Atake ng bansa sa burak ng politika. Hindi sana magkagulo nito kung hindi dahil sa ambisyon sa politika. Ang ganda-ganda po ng samahan nyo nung una, Pangulong Marcos. Akala namin yung samahan na yan magpapatuloy. Naniwala kami sa inyong dalawa. Oo nga. Maski ako rin. Unity. Kaya binoto namin kayo. Kailan anong nangyari? Binoto rin Nasira kita, po Marcos. yung samahan ninyo dahil sa politika. Ano yung politika na yon? Merong tao na malapit sa inyo na gustong-gustong magpresidente at siya po ang dahilan nitong lahat. Correct. Yun po, kung gusto nyong matuldukan, Yung pinsan mo. makontrol yung tao na yun, kahit kung tatahimik lang yun, may pag-asa pa na magkabalikan, matiwasay ang pamumuno Yung pinsan sa mong ating nagpapagulo, bansa. Marcos. Habang nandyan yung tao na yan, magugulo, Correct. hindi ito matutuldukan.